Dahil sa paulit-ulit na kapabayaan ng pulisya, ilang beses nakawala ang halimaw na ito at nakapangbiktima pa ng maraming babae. At hindi lamang ito isang simpleng krimen dahil hindi mo lubos masikmura kung ano ang ginawa niya sa mga ito. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Sa isang tahimik na bayan na tinatawag na Port Coquitlam, British Columbia, na matatagpuan sa bansa ng Canada, may nakatira doong isang pamilya na nagmamay-ari ng malaking lupain. Ang mag-asawang sina Leonard Francis Picton at Louise Helen Picton ay may pinapatakbong babuyan kung saan ito na ang naging hanap buhay nila at ang kinalakihang buhay ng kanilang mga anak. Ang kanilang panganay na si Linda ay pinadala nila sa kanilang mga kamag-anak sa Vancouver dahil naisip ng mag-asawa na ang pig farm ay hindi isang naaangkop na lugar upang magpalaki ng babaeng anak. Dahil doon, tanging si Robert na lamang at ang bunsong si David ang naiwan sa kanilang bahay. Si Robert Picton ay ipinanganak noong October 24, 1949 at pangalawa ito sa kanilang magkakapatid. Sa murang edad, ang kanilang ina ay napaka-demanding at parang mas inuuna pa nito ang kapakanan ng mga baboy kaysa sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Sila ay inaasahan rin niyang tumulong sa farm ng maraming oras. Sa tuwing sila ay pumapasok naman sa paaralan, pinapadala lamang sila ng ina doon kahit hindi nalabhan ang kanilang damit at sila'y nangangamoy pa mula sa mga dumi ng baboy. Dahil doon, madalas silang tuksohin na stinky piggy ng kanilang mga kaklase. Si Robert ay may mahigpit na attachment sa kanyang ina habang hindi naman ito masyadong nakikipaghalubilo sa kanyang mapanakit na ama. Sa eskwelahan, nahirapan din ito sa kanyang pag-aaral na pagkatapos bumagsak sa grade 2, inilagay nila ito sa espesyal na klase. Nang siya ay tumungtong sa edad na 12 years old, may inalagaan itong anak ng kanilang baka na itunuring na niyang sarili niyang alaga at minahal niya rin ng lubos. Ngunit 2 linggo pagkalipas noon, nang hindi na niya ito mahanap pagka-uwi niya sa paaralan, sinabihan ito ng kanyang ina na i-check ang barn kung saan nadurog ang puso niya nang nalaman niyang kinatay na pala ito. Taong 1963, nagpasya itong mag-drop out sa eskwelahan at magtrabaho bilang meat cutter kung saan ito ang naging trabaho niya sa sumunod na 7 taon bago nag-resign at magtrabaho ng full-time sa kanilang farm. Taong 1970s, nang pumanaw na ang kanilang mga magulang, ipinamana sa kanilang 3 magkakapatid ang buong property. Sinalo ni Robert at David ang lahat ng pang-araw-araw na operations ng farm, habang ang kapatid nilang babae ay nagpasya namang makipagsapalaran ng tuluyan sa ibang lugar. Sa mga sumunod na dekada, sinubukan ng magkapatid na palaguin ang pig farm pero kalaunan huminto din sila sa pag-aalaga nito na paunti-unting ikinalugi ng negosyo. Naaalala pa nga ng mga bumibisita sa bahay nila na ang mga baboy ay palaboy-laboy lamang sa buong property at hindi man lang nakalagay sa koral. Habang ang magkapatid naman ay mukhang hindi rin naliligo o nag-aayos ng sarili. Maliban pa doon, sa kabila ng paglalakad nila buong araw sa putik at dumi ng mga baboy, hindi rin nila tinatanggal ang kanilang bota kapag pumapasok sa loob ng bahay. Isa sa mga nagtatrabaho sa kanilang farm na nagpasyang manatili doon sa kabila ng pagbagsak ng negosyo ay ang lalaking nagngangalang Bill Hiscox. At sa kanyang sariling mga salita, ang farm daw ay talagang mukhang nakakakilabot na lugar. Dagdag pa niya, si Robert ay isang nakakatakot na tao na may kakaibang pag-uugali kahit pa ito ay hindi naninigarilyo, umiinom ng alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng panahong iyon. Kalaunan, napagtanto ng magkapatid na hindi nila kayang patakbuhin ang negosyo ng kasinggaling ng kanilang mga magulang. Kaya nagpasya sila na ang pinakamabuting gawin ay ang ibenta na lang ang ilang bahagi ng kanilang lupain kahit pa wala sa kanila ang may alam kung magkano talaga ang halaga ng buong property.
Mula taong 1994 hanggang 1995, nagawa nilang ibenta halos lahat ng bahagi ng kanilang property sa isang urban developer sa halagang humigit kumulang $5 million. Kaya agad-agad, ang dalawang palpak sa negosyo na pig farmers ay bigla na lang naging milyonaryo at wala sa kanila ang may alam kung ano ang gagawin sa ganoong kalaking pera. Pagkalipas ng 1 taon nang hindi pa rin ginagalaw ang pera, sa wakas nagdesisyon na silang gamitin ito sa isang mabuting bagay. Kaya noong taong 1996, itinatag nila ang kanilang opisyal na charity na tinawag nilang Piggy Palace Good Times Society. Ang layunin ng charity na iyon ayon sa kasulatan ay ang lumikom ng pera para sa iba't ibang organisasyon na sa tingin nila ay karapat-dapat sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga events kagaya ng sayawan at shows. Pero bagaman iyon ang kanilang orihinal na intensyon sa pagtatag ng charity, ang totoong kinahinatnan nito ay isang disguise upang mag-host ng mga wild na party na puno ng alak at droga sa loob ng kanilang slaughterhouse. At kahit pa hindi na nila ito ginagamit ngayon dahil sa hindi na nila pinagtuunan ng pansin ang pagpipig farming, ganoon pa rin ang itsura nito. May makikita kang mga malalaking hook na nakasabit mula sa kisame at mga natuyong dugo sa sahig. Ang mga Piggy Palace parties na ito ay naging sobrang sikat sa Coquitlam na umaabot pa nga ng 2,000 katao minsan ang dumarayo doon upang makisali sa mga events. Kadalasan, ito ay binubuo ng mga biker, drug addicts at mga prostitute mula sa mahihirap na bahagi ng downtown east side ng Vancouver. Naging pamilyar sa lugar na iyon si Robert dahil madalas siyang pumunta doon upang magtapon ng mga animal waste products sa rendering plant. Nang ang Piggy Palace Charity ay naging fully operational, naging madalas din ang pagpabalik-balik ni Robert doon kung saan dumadayo ito sa buong 10 Block Street na tinatawag na low track at sinusubukan niya mangumbinsi ng mga tao na umattend ng kanyang party. Ang mga taong madalas niyang nare-recruit ay ang mga kababaihan na nakikipagsapalaran lamang sa daan na napapayag niya dahil sa pag-alok ng pagkain, pera, droga at alak. Kasabay din ng mga panahong pinapatakbo ni Robert ang recruiting campaign na ito, ang mga babae mula sa downtown east side ay nagsimulang maglaho pa isa-isa. At ang mga pagkawala nilang ito ay unti-unti namang napansin ng mga tao doon pero wala sa kanila ang nag-report sa pulisya dahil hindi sila masyadong nagtitiwala sa mga ito o kahit sino man sa mga otoridad. Pero nang dumami pa ang mga babaeng nawawala mula doon, nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan na may serial killer sa kanilang lugar. At dahil sa takot, ang mga residente ay nagpasyang lumabas lamang kapag madami silang ibang taong kasama at halos silang lahat ay naging mapagmatsyag at maingat sa mga pinakikitunguhan nila, mga taong may kakaibang pagkilos o di naman kaya ay mga sasakyan na hindi dapat naroroon. Ngunit sa kabila ng mas mahigpit na seguridad, patuloy pa rin ang paglaho ng mga babae sa nakakaalarmang lagay at walang sino man sa kanila ang may alam kung bakit. Nang sa wakas na pagdesisyonan na nila na kontakin ang pulisya upang ipaalam ang sitwasyon, ang kanilang sagot ay hindi rin naging kaaya-aya. Dahil walang pisikal na bangkay ng mga babaeng nawawala, inassume ng pulisya na ang dapat sisihin ay ang mga babae, na malamang na karma na ang mga ito dahil sa kanilang piniling hanap buhay at most likely lumayas lang sila patungo sa ibang lugar o di naman kaya ay na-overdose sa droga kung saan-saan man. Ngunit hindi pa nga lang daw natatagpuan ang kanilang mga bangkay. Kaya sa kabila ng pagpapaliwanag ng mga residente ng downtown east side na alam nilang seryosong kaso ito, ipinagsawalang bahala lang ito ng pulisya at sumagot na hindi nila gustong ma-involve doon. Kalaunan, kumalat pang balita sa buong lugar ng Port Coquitlam at nang nalaman nila ang reaksyon ng mga pulisya sa kaso, nakatanggap sila ng malubhang kritisismo mula sa publiko dahil sa intensyonal na hindi pagbibigay halaga sa mga buhay ng nawawalang babae. Lalo pa na ang kanilang dahilan lang ay sa halos ang mga ito ay adik at prostitute na iniisip ng mga otoridad na hindi sila karapat-dapat para sa isang full investigation.
Pero syempre, upang iligtas ang kanilang reputasyon, itinanggi nila ito at nagsimulang kumilos. Noong gabi ng March 22, 1997, isang taon pagkatapos maitatag ang Piggy Palace Charity at isang taon na rin simula nang mawala ang karamihan sa mga kababaihan sa kanilang lugar, isa sa kapitbahay ng mga Picton ay may narinig na katok mula sa kanyang pintuan. Nang pinagbuksan niya ito, may nakita siyang babaeng hindi makatayo ng maayos na ang isang kamay nito ay nakahawak sa duguan niyang tiyan habang ang isa naman niyang kamay ay may nakakabit pang posas. Sa sobrang pagkagulantang niya sa nakita, hindi ito nakareact ng mabilis pero kalaunan, pinapasok nila ito sa kanilang tahanan at tinulungang makatawag ng ambulansya agad-agad. Ang babae ay mabilis na dinala sa Eagle Ridge Hospital pagkadating ng medics at agad nila itong pinasok sa operating room para sa isang emergency surgery. Pagkalipas ng isang araw nang ito ay nagsimula na sa pagre-recover, pinahagi niya sa mga nurse na ang pangalan niya ay si Wendy at di umano galing siya sa isa sa mga party sa Piggy Palace. Ayon sa kanya, sinubukan ng isa sa mga may-ari ng farm na si Robert Picton na lagyan siya ng posa sa kanyang kamay. Ngunit nang nanlaban siya, bigla na lang itong naglabas ng kutsilyo at sinaksak siya sa tiyan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang maagaw ito at sinaksak rin pabalik si Robert sa muka bago mabilis na tumakbo palabas ng pinto hanggang sa nakarating siya sa harap ng pinto ng kapitbahay. Sa eksaktong araw na ibinahagi niya ang kwentong iyon, si Robert Picton ay nagpakita din sa parehong hospital upang magpagamot nang may seryosong sugat sa kanyang muka na parang mula sa pagkakasaksak. Nang puntong iyon, nakatawag na ang mga medical staff ng pulisya at pagkarating nila, agad nilang kinapkapan si Robert at sa bulsa nito may nakita silang susi para sa posas at ang mismong susi na iyon ay siya rin ang nakapagbukas ng posas na nakakabit pa sa kamay ng babae. Dahil sa konfirmasyong ito, agad nilang inaresto si Robert para sa kasong attempted murder. Habang nasa kustudiya ng pulisya, si Robert ay nagpaliwanag naman sa mga officer na nagsisinungaling lamang si Wendy at na siya ay isang drug addict na pumunta sa kanilang party kung saan nahuli di umano niya itong nagnanakaw mula sa kanilang bahay. Nang kinompronta niya na ito, tsaka lang daw siya naglabas ng kutsilyo at doon na nagsimula ang gulo at pareho silang nasugatan. Dagdag pa aniya, maswerte na nga lang daw at nabuhay pa siya. Dahil sa kanyang paliwanag, napaniwala niya ang mga pulisya at ng mismong araw na iyon, isinantabi nila ang lahat ng mga akusasyon at pinalaya ito. Pagkabalik ni Robert sa farm, ang nag-iisang empleyadong nagtatrabaho pa rin sa kanila na si Bill Hiscox ay lalo pang naghinala dito. Nabasa na niya ang lahat ng balita tungkol sa mga nawawalang babae sa downtown East Side at alam rin niya na regular na pumupunta doon si Robert upang kumuha ng mga babae at dinadala sa kanyang mga party. At dati pa, may masamang kutob na rin ito sa mga ginagawa ni Robert pero hindi lang ito makakuha ng tapang upang magsalita dahil wala naman siyang ebidensya. Sa wakas, pagkatapos mag-isip ng ilang buwan, nagdesisyon na itong magsalita kaya tumawag siya sa Crime Stoppers tipline at sinabi na naniniwala siyang totoong inatake ni Robert si Wendy at hindi ang kabaliktaran noon. Dagdag pa niya, malakas ang kutob niya na si Robert ang nasa likod ng pagkawala ng maraming kababaihan sa kanilang lugar at bilang patunay, binanggit niya na may isang party guest na babae nito lang ang may nakitang nakatambak na mga damit ng babae sa loob ng trailer ni Robert. Kasama din doon ang 10 purse at mga IDs ng mga ito. Finalo up din ng pulisya ang leads sa pamamagitan ng pagtawag kay Lisa na siyang nakakita sa mga gamit pero takot ito kay Robert na hindi ito nakipag-cooperate sa mga otoridad. Nang walang matibay na testimonya, hindi sila nakakuha ng search warrant upang mag-imbestiga pa kaya sa huli, kinalimutan na naman nila ito at nag-focus na lamang sa ibang mga kaso. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy pa rin ang pag-host ng mga Pictons sa malalaking Piggy Palace parties hanggang sa ipinatigil na ito ng mismong syudad. At sa mga panahong iyon,
Ilang dosena pang mga kababaihan ang naglaho mula sa downtown East Side nang wala pa ring pag-iimbestiga mula sa pulisya sa kabila ng katotohanan na palagi silang tinatawagan ni Bill upang paulit-ulit na sabihin na naniniwala siyang si Robert Pickton ang dahilan ng pagkawala ng mga babae. Ngunit ni minsan, walang nagseryoso sa kahit anong nireport niya. Sa wakas, taong 2002, ang isa pang dating empleyado ng Pickton Farm ay lumapit sa pulisya at nag-report na personal siyang nakakita ng mga iligal na armas sa loob ng trailer ni Robert. At ang impormasyong iyon ay naging sapat na sa mga pulisya upang makakuha ng search warrant at i-raid ang pig farm. February 6, 2002, kasama ang iilang mga officer, hinalughog nila ang buong trailer kung saan natagpuan nga nila doon ang mga iligal na baril pati na rin ang mga iilang gamit na konektado sa mga nawawalang kababaihan. Pagkatapos makakolekta ng mga ebidensya, inaresto nila si Robert ng February 22, ngunit nakalabas din ito agad pagkatapos makapagpiyansa. Gayunpaman, nilagay nila ito under surveillance at hindi pinahintulutang makabalik sa farm hanggat hindi nila natatapos ang mahigpit na pag-inspeksyon sa buong lugar. Sa kanilang pag-inspeksyon, may nakita silang dugo mula sa isa sa mga nawawalang babae sa loob ng trailer ni Robert, kaya sa pangatlong pagkakataon, muli nila itong inaresto at kinasuhan naman ng murder. Habang nasa kulungan, ito ay may kasama sa selda na isa pang lalaki na pinaniwalaan niyang isang karaniwang preso lamang. Ngunit ang totoo, hindi ito isang detainee kundi isang undercover police officer at ang buong interaksyon ng dalawa ay nakarecord sa kamera. At sa recording na ito, inilahad ni Robert ang kanyang mga nakakakimbal na sikreto. What do you got? You know what I'm saying? Yeah. I know what's up. You got a missing person. We got a fucking baby in it. I thought that that's what dispose of something. Taking the ocean. Believe it or not. Yeah? No. That's good. Pretty good. Okay? Too much left. Can't stop it. Can't do something. I was going to do one more. Maybe 50. That's what I was stopping for. Feel the surge with antifreeze, and you check yourself. You're dead better than 10 minutes. That was just one more. We can even bigger than the bigger than the ones in the States. Yeah. Oh yeah. Kagaya ng pag-amin ni Robert sa video, 49 katao ang kabuuan ng kanyang napatay. At silang lahat ay bahagi ng mga kababaihang naglaho mula sa downtown East Side. At pagkatapos ng mahabang investigasyon, natuklasan din nila na ang pagpatay nito ay nagsimula noong taong 1991 pa. At mas dumami pa ito ng taong 1996 nang sinimula nilang magkapatid ang Piggy Palace Charity. Ang mga malalaking parties na ito ay ginamit niya upang makapang-akit pa ng mga biktima sa kanyang farm ng mas madali. At kapag sila ay nasa farm na, kukumbinsihin niya ang mga ito na pumasok sa kanyang trailer kung saan dito na niya sila pinoposas at sasabihan na iyon na ang katapusan nila. At pagkatapos, i-injectionan niya na ang mga ito ng antifreeze o minsan sinasakal hanggang sa sila ay mamatay. Kapag sigurado na siya na wala na itong buhay, ililipat niya ang mga katawan ng biktima sa slaughterhouse at doon kinakatay niya ang mga ito na parang baboy. Ang malaking bahagi ng mga katawan ng biktima ay ginagawa niyang feed sa mga baboy, habang ang mga natira naman ay dinadala niya sa rendering plant sa may downtown East Side na hindi malayo kung saan niya dinadampot ang mga biktima. Sa mga hindi pamilyar sa rendering plant, ito ay isang factory na kumukuha ng animal waste products
dinudurog ang mga ito at pagkatapos ay ginagawang gelatin. Ang mga gelatin na ito ay ginagamit naman sa madaming pang-araw-araw na produkto kagaya ng candy hanggang sa cosmetics. Ibig sabihin, ang mga biktima ni Robert ay hindi malabong napunta sa mga bagay kagaya ng lipstick, gummy bears at mga sabon. Minsan pa nga, kapag si Robert ay nasa proseso ng pagliligpit sa kanyang mga biktima, tinatabi niya raw ang iilang pinakamagandang bahagi ng mga katawan nito upang ipagiling kasama ng karne ng baboy at gawing sausage. Ang sausage na ito ay ang kanilang inihahandang pagkain sa Piggy Palace parties at minsan binibigay niya rin ito sa kanilang mga kapitbahay, food banks at mga ampunan. Pagkatapos suyurin ang lagpas sa 300,000 cubic meters na lupain at dumi ng mga baboy, ang mga officer ay nakatagpo lamang ng mga maliliit na bahagi ng mga labi ng mga 27 kababae. At iyon lang din ang pwede nilang pagbasehan ng mga kasong pwedeng isampa kay Robert kahit pa na mas marami ang tunay niyang naging biktima. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong January 30, 2006 kung saan si Robert Pickton ay kinasuhan ng 27 counts ng murder para sa lahat ng mga labing nakita sa farm. Ngunit nag-plead siya ng not guilty sa lahat ng kasong ito. Tumagal ang pagtakbo ng paglilitis ng mga 1 taon at sa huli, 6 lang doon ang nauwi sa conviction dahil daw sa kakulangan ng mga ebidensya. Nahatulan si Robert ng habang buhay na pagkakakulong at buhay pa rin siya hanggang sa araw na ito. Bagaman ang kapatid niyang si David ay may mga kinasasangkutan ding kaso ng sexual assault, hindi naman ito nakasuhan ng kahit ano na may koneksyon sa nangyaring pagpatay. Pagkatapos ng paglilitis, ikinalungkot ng maraming pamilya na hindi man lang nanagot si Robert sa 20 na kaso ng pinatay niyang mga babae habang ang iba naman ay tinanggap na lang din ito dahil at least hindi na nila kailangang marinig ang kakilakilabot na pinagdaanan nila sa pig farm ng Pickton. Sa isang press conference, nag-issue ng apology ang Deputy Chief ng Vancouver Police Department na si Constable Doug Lepard sa mga pamilya ng biktima, nagsasabi na sana kung nagawa nilang mahuli ng mas maaga si Robert, maraming buhay sana ang kanilang nailigtas. At hinihiling rin nila na kung pwede lang, gagawin nilang tama ang kanilang pagkakamali. Pero syempre, hindi na nito maibabalik ang lahat ng buhay na nakuha ng pinabayaan nilang halimaw. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.